Breaking news, bagong Iron Wall weapon ng Ukraine dinurog ang Russia. Matapos ang matagumpay na pagsakop ng Ukraine sa Pokrovsk na tinuturing ng Russia na kanilang teritoryo, ay isa na namang bad news para kay Putin ang hatid ng Ukraine matapos nilang patunayan na walang kwenta ang mga air defense ng Russia dahil sa ginawa nilang pagdurog dito gamit ang Iron Wall weapon. Gaano nga ba katindi ang sandatang ito ay ganun na lang nito na pinsala ang Moscow, at higit sa lahat ay paano ito tutugunan ni Putin. Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Sa 3 taon, ibinuhos ng Russia lahat ng meron sila laban sa Ukraine. Daang libong sundalo, libu-libong missiles, wave after wave ng drone attacks. Pero ang ipinakita ng Ukraine kahapon ay binago ang buong battlefield. Parang science fiction ang tunog, pero totoo itong sandata at operational na. Kakadeploy lang ng Ukraine ng isang weapon na tinawag ng mga military analysts na Iron Wall, isang aerial minefield na AI-controlled drones na winawasak ang mga Russian weapons. Sabi ng Business Insider, isang operator lang ay kayang mag-control ng hundreds ng drones, gumawa ng invisible barrier na wala talagang makakalusot. Ito ang nangyari kasabay ng pagbagsak ng oil industry ng Russia. Kahapon, ang shares ng pinakamalalaking oil companies ng Russia, Lukoil at Ros, ay bumagsak ng 20%, habang ang Brazil, India at China naman ay binawasan ng imports nila. Sabi ng Bloomberg, halos 1 bilyong bariles ng Russian oil ang natingga sa tankers na walang buyer. Noong Tuesday, ang pinakamalaking international oil field ng Russia sa Iraq ay officially huminto na sa lahat ng operasyon. Hindi na kasi kaya ng Russia ibenta ang oil nila, hindi na nila mapunduhan ang war nila, at ngayon may bagong uri ng sandata na pwedeng tapusin ang aerial advantage nila. Pero paano nga ba gumagana ang Iron Wall? Sa ngayon, 100 drones pa lang ito. Bago natin ipaliwanag ang detalye, kailangan muna nating maintindihan kung gaano kalaki ang transformation ng military ng Ukraine. Nang sakupin ng Russia noong February 2022, ang Ukraine ay lumalaban gamit ang kahit ano lang na meron sila, mga Soviet-era equipment mula noong 80s, air defenses na hindi kayang pigilan ang modern missiles, at defense industry na halos wala pa. Kalkulado ng generals ni Putin na aabutin ng 72 oras para maabot ang Kiev. Pero may nangyari na walang nakapredict. Hindi NATO, hindi si Putin, at kahit ang Ukraine mismo. Hindi lang nakaligtas ang Ukraine sa invasion. Ginawa nilang weapons factory ang buong bansa. Bago ang war, 7 companies lang sa Ukraine ang gumagawa ng drones, pero ngayon, over 200 na. Hindi sila nag-i-import ng technology, pero sila mismo ang nagde-develop, nagte-test kahit under fire, at gumagawa ng millions ng units habang bumabagsak ang bomba sa kanilang lungsod. Ang Flamingo missile ang patunay na naka-level up na ang Ukraine. Hindi ito cheap drone, kundi cruise missile na kasing sophisticated ng America's Tomahawk. May range itong 3,000 kilometro at may dalang 1,100 kilograms warhead na kayang gawing level ang buong city blocks. Sabi ni Zelensky, ito ang pinaka-successful na missile ng Ukraine sa ngayon. Noong nakaraang buwan, tinarget ng Flamingo missiles ang FSB outpost sa Crimea at winasak ang 6 na Russian hovercraft sa isang atake lang. Winasak nito ng tuluyan ang port ng TUAPS. Ang mga missile na ito ang dahilan kung bakit winawasak nila ang oil refineries ng Russia ng sobra, kaya bumaba ang fuel production ng 20%. Ang presyo ng gas sa Russian pumps tumaas ng 10% sa magdamag lang. Bawat Flamingo ay nagkakahalaga ng $500,000 at ginagawa mismo ng Ukraine. Hindi nila kailangan ng permiso mula sa Washington o Brussels para tamaan ang target sa loob ng Russia. Buwan-buwan, mas lumalakas ang Ukraine habang ang Russia naman ay nauubos ang reserves na hindi nila mapapalitan, at iyon ang dahilan kung bakit pinili ng Ukraine ngayon na i-deploy ang Iron Wall. Kaya ano nga ba talaga ang Iron Wall? Bueno, hindi ito physical barrier o malaking radar installation. Ito ay mas sophisticated at mas nakakatakot. Isipin mo, dozens ng maliliit na drones na lumulutang sa iba't ibang altitudes, parang invisible minefield sa langit. Kapag papalapit ang Russian missiles o drones sa Ukrainian airspace, hindi na kailangang maghintay pa ang mga interceptors ng orders mula sa command center. Detect ng AI system ang threat, kinakalkula ang optimal intercept path, at nagpapadala ng perfect number ng drones para siguradong wasak ang target. Isang operator na nakaupo sa bunker kahit saan ay kayang kontrolin hanggang 100 drones ng sabay-sabay. Hindi niya pilot in isa-isa ang bawat drone, kundi minamanage niya ang swarm. Ang AI ang nag-handle ng complex calculations habang ang tao ang gumagawa ng strategic decisions tungkol sa deployment patterns at priority targets.
Ito ang dahilan kung bakit genius ang system na ito. Ang traditional air defense, nagfi-fire ng mahal na missiles sa papalapit na threats at kapag hindi tumama, wala na yung missile forever. Ang Iron Wall drones na hindi sumabog, bumabalik lang sa launch platforms at nagre-recharge para sa next attack. Isang interception lang ay nagkakahalaga ng $3,000 kumpara sa milyon para sa Patriot missile. Gumagana rin ng system kahit na jamming ang GPS signals ng Russia na ginagawa nila palagi sa frontlines. Bawat drone may preloaded na 3D map ng operational area at gumagamit ng visual recognition para makagalaw. Ang Russian electronic warfare na sobrang effective laban sa ibang systems ay walang silbi laban sa Iron Wall. Sa field tests sa France, ang Atreides system ay nakamit ang 100% success rate. Lahat ng target ay nawasak. Walang miss, walang partial hits, walang nakatakas na threat. Pero ito ang talagang bumabago sa battlefield equation. Ang mga drones na ito ay lumilikha ng tinatawag ng Atreides na flying minefield o aerial curtain na pwedeng umabot ng kilometro. Ang mga Russian pilots na papalapit sa Ukrainian cities ay haharap hindi lang sa isa o dalawang interceptors, kundi posibleng dozens, lahat naka-coordinate sa AI para gumawa ng impenetrable barrier. Gumagamit ang drones ng friend or foe identification system para hindi tamaan ang Ukrainian aircraft at pwede namang manually i-override ng operators ang AI kung kailangan. Bawat drone ay may maliit na explosive charge na hindi para sirain ang incoming missile, kundi para sirain ang control surfaces nito para bumagsak ng ligtas sa field. Ide-deploy muna ng Ukraine ang systems na ito sa paligid ng major cities at critical infrastructure tulad ng power plants at water facilities. Sa loob ng weeks, protektado na ng Iron Wall ang Kiev, Kharkiv at Odessa. Pagkatapos, palalawakin nila para takpan ang military bases, ammunition depots at sa huli, ang frontline positions kung saan devastating ang Russian glide bombs sa Ukrainian trenches. Modular at scalable ang system, ibig sabihin pwede magdagdag ng drones para mas malawak ang coverage o ilipat ang buong defensive networks sa bagong locations habang nag-iiba ang battlefield. Nagsimula na ang production sa parehong France at Ukraine at may at least isa pang NATO country na nag-sign ng contracts para sa sarili nilang Iron Wall systems. Mahirap ang sitwasyon ni Putin ngayon, lalo na habang ang Ukraine ay nagde-develop ng state-of-the-art defense at attack systems. Pero ang nakakatawa o nakakatakot, pwede talagang walang alam ang Russian leader tungkol dito. Ipinaliwanag ng former CIA director kahapon kung ano ang pinakamalamang iniisip ni Putin ngayon. Ginugol ni Hoffman ang karir niya sa pag-aaral kay Putin habang nakastation sa Moscow. Alam niya kung paano mag-isip ang Russian president ng mas mabuti kaysa halos lahat ng Western intelligence officials. At ang ipinakita niya sa classified briefing na lumabas sa publiko ay dapat kinatatakutan ng lahat sa Kremlin. Tatanggapin ni Putin ang kahit anong outcome, kahit catastrophic sa Russia, basta siya mismo ay manatili sa power. Hindi na siya lumalaban para manalo. Lumalaban na siya para mabuhay. Isipin mo ang ibig sabihin nito, hindi si Putin ang nagpaplano para sa victory. Nagpaplano siya para sa personal survival habang nasusunog ang Russia. Ipinaliwanag ni Hoffman na nagbago ang buong war strategy ng Russia mula sa pag-capture ng territory papunta sa simpleng pagwasak sa will ng Ukraine na lumaban. Kaya tinatarget nila ang power plants sa winter, tinatamaan ang apartment buildings at nagpapadala ng waves ng drones sa civilian infrastructure. Naniniwala si Putin na kung mababasag niya ang moral ng Ukraine, pwede niyang pilitin ang negotiations sa terms niya. Pero ito ang hindi na-calculate ni Putin. Hindi bumagsak ang democracy ng Ukraine kahit sa massive energy disruptions at constant bombardment. Sa halip, gumanti ang Ukraine sa pamamagitan ng pagwasak ng halos 40% ng oil refining capacity ng Russia. Bawat Russian strike sa Ukrainian power plants ay sinasagot ng Ukrainian strikes sa Russian refineries, economic warfare sa pinakabrutal na paraan. Ang laban para sa Pokrovsk ay perfect na halimbawa ng strategic failure ni Putin. Ibinunyag ni Hoffman na nag-concentrate ang Russia ng mahigit 100,000 tropa para makuha ang isang city na ito. Ibig sabihin, 8 Russian soldiers para sa bawat Ukrainian defender ayon mismo kay Zelensky. Ito ang pinakamalaking concentration ng Russian forces kahit saan sa buong war. Pagkatapos ng 2 taon ng grueling combat, nakapag-advance lang ang Russia ng 25 milya. Nawalan sila ng buong battalions sa bawat kilometro na nakuha. Hindi pa rin bumagsak ang city at ang recent counterattacks ng Ukraine ay naitulak pabalik ang Russian forces mula sa positions na ilang buwan nilang na-capture. Ang pinakadamaging na revelation ni Hoffman ay tungkol sa KGB mindset ni Putin. Bilang dating KGB officer, na-train si Putin na tanggapin ang terrible outcomes basta ang regime ay manatiling buhay. Noong Cold War, isinusuko ng KGB ang buong networks ng agents para protektahan ang isang importanteng asset. Ipinapatupad ni Putin ang parehong logic sa Ukraine War. Isusuko niya ang economy ng Russia ang military nito kahit ang future bilang major power. Basta siya mismo ay manatiling kontrolado. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit patuloy na nag-e-escalate si Putin kahit tumataas ang losses.
hindi siya makontento. Ang pag-amin ng defeat ay nangangahulugang pag-amin na mali ang buong worldview niya. Sa isip ni Putin, hindi lang political death iyon, posibleng actual death pa. Ang mga Russian leaders na natalo sa digmaan ay hindi nagre-retire peacefully sa kanilang dockers. Sinusuportahan ng numbers ang analysis ni Hoffman. Nakapagtala na ang Russia ng higit 400,000 casualties ayon sa Western intelligence estimates. Nawalan sila ng mas maraming tangke sa Ukraine kaysa sa karamihan ng countries sa kanilang buong arsenals. Ang Air Force nila ay hindi ma-achieve ang air superiority pagkatapos ng 3 taong pagsubok. Ang Black Sea Fleet nila ay nagtago sa distant ports dahil ang Ukraine, isang bansa na halos walang navy, ay patuloy na pinalulubog ang kanilang ships. Pero nagpapatuloy si Putin dahil kung titigil siya, kakaharapin niya ang realidad na ang Russia ay hindi na superpower. Isa na lang itong regional power na may nuclear weapons at wala ng iba. Mas maliit ang economy nila kaysa Italy. Ang military technology nila ay decades behind sa West. Ang tanging reliable allies nila ay North Korea at Iran. At araw-araw, winawasak ng Flamingo missiles ng Ukraine ang bagong Russian target. Winawasak ang oil industry ng Russia. Ang kombinasyon ng Western sanctions at military strikes mula sa Ukraine ay nagdudulot ng kaguluhan kay Putin. Bumagsak ang shares ng Lukoil at Ross ng 20% kahapon lang. Huminto ang Brazil sa pagbili ng Russian diesel. Ang India at China, ang huling major customers ng Russia, ay binawasan ng imports. Ang buong TB oil fuel network ng Finland ay nag-anunsyo na magsasara na ng operations. Hundreds ng gas stations ang magsasara dahil hindi na sila pwedeng legal na magbenta ng Russian fuel. Nag-declare ng force majeure ang Lukoil sa isa sa pinakamalaking oil fields sa Iraq pagkatapos huminto ang Baghdad sa payments dahil sa sanctions. Ang field na dati ay nagpo-produce ng 300,000 bariles kada araw ay ngayon ay completely frozen. Kailangan ng Russia ng oil revenue para bumili ng sandata, bayaran ng soldiers at panatilihin ang economy mula sa total collapse. Bawat barrel na hindi nila maibenta ay isa pang tangke na hindi mabubuo, isa pang missile na hindi mai-launch, isa pang soldier na hindi mababayaran. Brutal ang math para kay Putin. Kailangan ng Russia ng oil sa $70 kada bariles para mabalance ang budget. Ngayon, nagtitrade ito sa $65 at yung pa lang sa oil na mabibenta nila sa massive discounts. Ang Western sanctions ay hindi lang naglilimit sa buyers ng Russian oil pero pinipilit ang Russia na ibenta sa presyo na lugi sila sa bawat barrel. Ang systematic campaign ng Ukraine laban sa Russian refineries ay nagpapalala pa nito. 20% ng refining capacity ng Russia ay winasak ng Ukrainian strikes. Ang mga refineries na operational pa ay tumatakbo sa reduced capacity dahil hindi makakuha ng parts dahil sa sanctions. Ang Russia, isa sa pinakamalaking oil producers sa mundo, ay ngayon nag-i-import ng refined fuel dahil hindi nila kayang gumawa ng sapat sa sarili nila. At habang nasusunog ang oil industry ng Russia, ang allies ng Ukraine ay tumutulong ng serious military support. Kakade-deliver lang ng Germany ng unang batch ng HX-2 kamikaze drones. Hindi ito regular drones kundi AI-powered hunters na lumilipad sa higit 200 kilometro kada oras at operate completely independent ng GPS. Mas mura ito kaysa traditional weapons pero nagde-deliver ng devastating precision strikes hanggang 100 kilometro sa likod ng enemy lines. Ang HX-2 drones ay nagnanavigate gamit ang AI na nagko-compare ng terrain sa stored maps kaya immune sila sa Russian jamming. Ang production ay tumataas sa 2,500 units per month sa isang factory sa southern Germany. Kahapon, lumabas ang video footage na nagpapakita ng Ukrainian helicopter crew na napatumba ang Russian Shahed drone gamit ang M134 minigun na nakamount sa side ng helicopter. Ito ay hindi pa nangyari noon at pinapakita na walang makakapigil sa Ukrainians sa pagprotekta sa kanilang teritoryo. Naiintindihan na ng West na bawat weapon na ipinapadala sa Ukraine ay investment sa pagdegrade ng military ng Russia para sa generations. Yung 10,000 German drones ay winawasak ang hundreds ng Russian tanks, ammunition depots at command posts. Pinoprotektahan ng Iron Wall ang Ukrainian cities habang pinapalaya ang traditional air defenses para sa offensive operations. Hinarap ng Russia ang impossible equation. Ang oil industry nila ay bumagsak na pinutol ang war funding sa pinakakailangan nila. Ang military nila ay depleted pagkatapos ng 3 taon ng grueling casualties na hindi nila mapapalitan. At ngayon, may defensive system ang Ukraine na ginagawa ang last effective weapon nila, massive drone at missile strikes, na completely useless. Binase ni Putin ang buong strategy niya sa pagbagsak ng will ng Ukraine sa pamamagitan ng bombardment. Ginagawa ng Iron Wall na obsolete ang strategy na iyon overnight. Bawat Russian missile na hindi nakarating sa target ay resources na nasayang na hindi kayang mawala ng Russia. Bawat drone na napatumba sa hangin ay pera na nasunog na dapat sana binayaran ang soldiers o bumili ng equipment.
Tama si former CIA Director Hoffman at hindi na lumalaban si Putin para manalo dahil imposible na ang winning. Lumalaban siya para mabuhay politically habang ang Russia ay bumabagsak economically at militarily. Pero para mabuhay, kailangan ng victories at ginawa ng Iron Wall na imposible ang victories. Nagsimula ang Ukraine sa digmaan na lumalaban para mabuhay gamit ang Soviet-era equipment. Matapos ang 3 taon, nagde-deploy na sila ng AI-controlled defensive systems na nagpapakita na ang military ng Russia ay parang para na sa museum. Hindi lang nila win ang innovation war, kundi nire-revolutionize nila ang modern warfare habang helpless na nanonood ang Russia. Ang Iron Wall ay hindi lang nagpo-protect sa Ukraine. Ipinapakita nito sa mundo na ang era ng Russia bilang military power ay wala ng saysay.